Mga nakaranas ng ng mga paulit-ulit na problema ng tensioner ng XRM, Wave 100, Honda Dash, Rakal, Rusi na ganito paulit-ulit. Okay, ang ginagawa dito talaga na na remedyo is titigasan yung spring, yung saktong-saktong tigas lang, tatantyahin. Ang problema kasi minsan pag nasobrahan ng tigas, sumisipol yung makina. Hing hing hing. May gumagano na yung may parang matining na sounds. Ito may ginawa tayong kalokohan dito. Effective naman. Kaya sa mga gagaya, sa mga kopya, okay, tantyahin nyo na lang yung haba. Ito kasi under pa to eh. Medyo mahaba pa to eh. Kumbaga puputulin na lang namin to pag nakuha na namin yung saktong sukat. Ayan, ganito yung itsura nya. Okay, ganito yung itsura nya. Tanggalin ko lang para makita nyo yung itsura. Okay, tanggalin ko muna. Okay. Ayan, ganito yung itsura nya nung yan, nag-drill tayo dito sa dati niyang bolt. Okay, dyan nakakabit yung spring, dyan nakapatong yung spring. Ito yung spring, yan, nakaganyan yan. Okay, kasi ito nandito yan, ganyan yung forma nyan. Okay, ito kasi katagalan nagagasgas to. Ang problema, pag malamig yung makina, tahimik siya. Pag uminit, makakalagitik na. Yun yung naging problema nito. Kaya nagpalit kami ng ganito. Kasi nakailang palit ng ganito eh. Medyo gastado na rin yung makina dahil nga syempre yung model nito tsaka sa tagal nang ginamit, laging paulit-ulit na lang yung problema. Kaya naghanap kami ng ibang solusyon. Ito. Yan. Pwede naman kasi gumamit ng matigas na spring. Ang problema sa matigas na spring ay nga maingay. Siya, may parang whistle na may nagwi-whistle o may humuhuni kapag ginagano niyo yung silindador pag nagto-throttle kayo. May ganung pahabol na tunog pag sobrang tigas. Pwede naman, kaya kasi malalamog yung mga roller. Yun yung disadvantage niya. Ito, matatantyahin niyo yung higpit. At least yan, sure ball na na saktong-sakto yung niya, yung higpit nyo. Kasi pag napasobra kayo ng higpit, humuhuni siya. Yan. Hindi na kayo mapapasobra talaga ng husto dito dahil nga yung ibabaw nito may rubber din kahit papaano. Kaya talagang matatantyahin nyo talaga yung saktong higpit. Okay? Pag nasobrahan kayo, huhuni siya. Pag humuni, pag ginanon nyo yung throttle, pag humuni siya, yung nag-whistle na siya, luwagan nyo ng konti. Okay, ganun lang yung niya, yung pag-setting niya. Yan, ganyan lang. Alright. Para matapos na yung problema na ito. Lalagyan natin Teflon na lang. Okay, yan. Ito yung itsura niya. Nilagyan ko ng Teflon din para sure. Kasi may washer to dito eh. Ay, wala siyang washer. Kaya Teflon na lang. Yan, tsaka isang purpose pa rin yan para siya, yung umangat siya ng konti, hindi siya yung sobrang usling-uslik. Yan, ito pa pipe na yan. Okay, ito niluwagan muna natin para papakita ko yung niya. Sige, start. Ayan, maririnig nyo yung yung tunog ng tensioner. Kita natin. Wala na yung kumakalampag. Okay, ito yung sinasabi ko na nag-whistle kapag sobrang yung higpit. Ayan na. Okay, ito. Ayan o. Okay, nag-whistle ng konti kaya luluwagan natin ng bahagya. Okay. Okay, yan na. Alright. Ayan yung setup niya. Okay, hindi na masama yung yung level niya. Pero kung kung kaya nyo pang iksian,
isian nyo. Ayan. Okay, kayo na bahala kung gagawa kayo nito, pwede kasi kayong gumawa ng eto, putulin nyo na to, tapos hiwaan nyo na lang para sa flat screw. Yan. Okay. Ito kasi matatansya naman kung sakali may tatama sa ilalim. Mas mababa pa rin kasi yung tambucho. Kumbaga mababa pa rin yung tambucho, kaya hindi basta-basta tatamaan. Pero pag sinadya nung may-ari na patamaan, ayun lang. Okay. Yan. Okay, diskartehan nyo na lang kung paano yung setup na gagawin nyo. Pero ganyan yung manual tensioner ng mga ganitong mga dash, wave, XRM, Racal, Rusi na 100 hanggang 125 na ganito yung makina, yung forma, yung pag ganito siya. Alright, yun lang. Simpleng kalokohan na naman ang natapos. Alright.